Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulutan ng talaman upang mga gawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinarahan ng mga proyekto at pagpapatupad ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, asya kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito. Hello! Hi! Magandang hapon sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po, narito na naman po tayo sa isa na naman po nating edisyon ng Balitang Pilipinas Worldwide. Yan, at tayo po ay araw po ng Biyernes, August 25. Ayan, August 25, 2023. Magandang hapon din po sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng Balitang Pilipinas Worldwide. Muli po, tayo po ay magsama-sama na sa loob po ng 1 oras nating programang Balitang Pilipinas Worldwide. Pagsaluhan po natin, himay-himayin, talakayin po natin ang mga balita at mga nasa likod po ng balita. At siyempre, dito ho sa ating programa, hindi po mawawala yung serbisyo publiko. At tayo po ay handa at sa abot ng ating makakaya, tayo po ay nagiging tulay ng ating mga kababayan na nais iparating ang kanilang hinaing sa ating ahensya ng pamahalaan. At yan po, kami po ay nakikipag-ugnayan para makarating ho ang inyong
inyo pong hinaing. Yan. Ano ho? At araw ho ng Biyernes, ayan. At tang oras ho natin ano ho, di ba? Medyo meron ba kayong napansin sa akin? Paring first time. First time new look. Ano ho? First time ho ninyong nakita na ang inyong lingkod humarap po sa inyo ng naka-tie. Sinasanay ko na po yan sapagkat alam nyo ho, marami na po tayong dinadaluhang mga pagtitipon mga ano kung minsan dumadalo ho tayo sa hearing sa committee hearing ng Senado. Kaya medyo tingnan nyo po ang dating natin, ano? Presentable. Presentable. Alam niyo po, kaya nga ho ganito ang ating ano ngayon dahil tayo po ay may dinaluhang conference. Kaya ayan, hindi na ho tayo nakapagbihis. Tinanggal na ho natin yung Aramecana. Kaya ganito na lamang po, no? Okay. Siyempre, no? Sa programa po natin ito, hindi ho mawawala ang paalala sa ating mga kababayan, lalo na ang ating mga manggagawa at sa oras na ito, siyempre, oras ho ng uwian. So, ingat-ingat po tayo. Ingat tayo sa ating pag-uwi at pagsakay-sakay. Lalo na ingatan ang mga mahalagang gamit, mahalagang bagay sa katawan. Ano po? Huwag ho natin hahayaan po na ito ay makatawag ng pansin at makatukso. Makatukso. Yan. Sa mga masasamang loob. Sapagkat alam naman po ninyo, papalapit na ho. Ano ho? Papalapit na ho ang Disyembre. Ano na? August na, September, October, November, December. Aba, ilang buwan na lamang po, Disyembre na. Nobyembre pa lamang po, umaarangkada na ho yung mga masasamang loob. Naghahanda na rin ho yan para makapambiktima, makapanloko. Kaya ganyan, ano ho? At tayo po, yan ho lang ang ating bahagi ng ating programa, magpaalala sa mga taong nakakalimot. Pag-ingatan ho ang inyong mga kasangkapan, mga mahalagang gamit ho sa katawan, sa inyong pagsakay-sakay. Huwag ho basta-basta lang ho hahabol sa sasakyan. Hintayin lamang po na inyo pong huminto sa harapan ninyo. Ano ho? Para hindi ho tayo mamroblema, hindi magkaroon ng aberya sa ating pong pag-uwi. Kailangan tayo ay makauwi ng matiwasay sa ating pamilya. At bakit ba naalala ko? Bagay, meron din naman pong mga meron din namang mga kumpanya, establishmento na kahit holiday nagpapapasok po sila. Yan ay consider ho yan na sila ay double pay, holiday ho yan. Pag pinapasok ko, double pay ho yan. O kaya naman ay overtime. Yan. Kaya kahit itong araw na ito ay August 25, walang pasok ang mga paaralan at ang mga manggagawa sa ating pamahalaan. Yan. Meron naman din hong pumapasok na yung iba ay nagpapapasok at may trabaho dahil hindi ho nila
Hindi ho, kumbaga sa nanghihinayang ho sila sa isang araw na mawawala sa produksyon ng kanilang kumpanya, sa kanilang establishmento. Kaya hindi ho sila bagamat deklaradong walang pasok, ano lang naman po, di ba? Ano lang naman po yung school lang naman ho yan at saka sa ating mga opisina ng ating pamahalaan. At dahil dyan, nakakaranas din tayo ng medyo maluwag na paglalakbay, dahil nabawasan ang mga sasakyan sa mga lansangan, kaya medyo maganda ang pasada ngayon, maganda ang daloy ng mga sasakyan. So hindi tayo ganong makakaranas ng traffic. Dahil nga po, walang pasok ang mga bata. Yan. Naku, walang pasok ngayon, Sabado at Linggo, tapos hanggang Lunes. Hanggang Lunes po yan, walang pasok din po. So, Martes na ang pasok, Ang sarap po niyan, long weekend. At tayo po, maraming magagawa, Marami tayong magagawang trabaho sa bahay. Yung mga naiwan natin nung nakaraang linggo na trabaho, pwede nating matapos na yan. Dahil ilang araw ho yan, 3, 4 na araw yan. At siguro naman ang 4 na sulok din ng iyong bahay malilinis mo na ng gusto. Siguro sapat na yan. Yung mga paligid ninyo, yung inyong bakuran, yung mga kinukumpuni-kumpuni nyo dyan. Okay? So, sana matapos po ninyo yan pagdating po nitong bakasyon na po na ito. Kasabay niyan, mapapansin ho ninyo, dahil 25 po ngayon, Friday, ay sa 28, Monday. Ano ba ang 28, Monday? National Hero. Ayun, holiday ho yan, National Hero. At 28 ho, yan po yung araw din sa Lunes, pagpa-file na po yan. Pagpa-file na po yan ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa barangay. 28. Kaya ngayon pa lamang, itong na yan, makikilala na natin, malalaman na natin kung sino-sino yung tatakbo sa ating barangay. Siguro din naman kahit hindi pa nakakapaghain ng nakapaghain ng kanilang COC, alam na ninyo kung sino-sino yung tatakbo na yan. Kasi sa barangay, wala naman pong yan. Meron ho pa dyan ng mga pakipakipot, kunwari, hindi tatakbo. Hindi tatakbo, pero diyan, kumbaga, yung iba ho dyan, sa huli pa. Sa huli pa magpa-file ng candidacy. Ang style na gagawin yan, siyempre, sa huli yan, parang ang style niya kunwari hindi tatakbo. Pero yun nga, sa huli, sa mga last day ng pagpapay ng COC, tsaka tatakbo yan. Kaya baka kung nais po ninyong
pag-usapan natin ang baka po pwede hong iparating niyo po sa atin. Yan, dito sa ating impila kung ano yung mga pangit na napapansin niyo sa inyong lugar. Ano ho, po pwede po nating na pag-usapan ho yan. Ano ho, lalo na itong mga panahon nga ho na ito. Filing po ng Certificate of Candidacy. Kasabay ho niyan, ang pagpa-file po, hanggang ho yan, simula ho Lunes, hanggang September 2 po yan. September 2, ang pagpa-file po ng Certificate of Candidacy ng mga gustong tumakbo, gustong maglingkod sa ating barangay. Ano ho? Yan, August 28 hanggang November 29. Ayan po ay diyan na ho, pinagbabawal. Meron po tayong gun ban. Pinagbabawal po yan. So, bawal ho ang baril at yung pong sa mga checkpoint, yan din po ang titingnan, checkpoint ng PNP. Ano ho? Diyan ho titingnan yung hindi naman ho po pwedeng yaan ho ang babantayan nila. Babantayan po nila yung may dala na sobrang pera. Sobra sa itinakda ng COMELEC na 500,000. Pag may dala kang sobrang pera, malaman at matukoy yan sa iyo, sasailalim ka na yan sa investigasyon at hindi lang maaari kang masampahan ng kaso. Ano ho? Diyan po sa August 28 hanggang ho yan, 29. Asahan na po ninyo na ho nga yan. Mag-ingat po kayo na huwag pong labagin ang mga patakaran na po yun na yan. Sa checkpoint, kabilin-bilinan po ng COMELEC, kabilin-bilinan ho ng COMELEC na sa checkpoint, yung ating mga otoridad ay nandoon sa, nasa malinaw na lugar. Na kung saan, andun ho yun, meron sila doong taratula na checkpoint at pangalan ng chief of police, pangalan ng COMELEC officer, at may telephone number po yun. Uniformado, mga naka-uniform ang mga nasa checkpoint. At tatandaan po mga kababayan, ang checkpoint ho ay hindi maaaring buksan ang inyong yung salamin ng sasakyan. Hindi maaaring buksan at pereho kayo flashlightan diyan. Siguro buksan niyo na ang ilaw para kayo ay masilip. Para hindi nagkakaroon ng problema sa checkpoint. Hindi ho maaaring buksan ang pinto o anuman. Yun lang ho ay visual lang po ang gagawin po pag-checkpoint ng ating mga PNP personnel sa checkpoint. Yan. Kasabay niyan, siyempre, lalo na ring mga yung mga motorcycle, single motorcycle, yan ay talagang pag chinek yung inyong mga dokumento, medyo diyan, kailangan ready na ho yan para hindi kayo naaabala. I-check, nyo na ho yan, ilabas nyo na ho yan. O kaya, diba? Kung kayo'y sigurista, nag-iingat, naka-ready na ho yan. Nasa pitaka ninyo, ilabas ho ninyo. Pag okay naman ho yan, kayo ay palulusutin naman.
tayo po, ang COMELEC po ay nag-iingat at gusto po nilang talagang masiguro na walang loose firearms na nagkalat na magagamit po sa panahon po ng eleksyon. Maging yung pera, yung pera ay magamit po sa vote buying. Kaya tayo po ay nagpapaulit-ulit na ipapaalam to sapagkat ilang araw na lamang po. Ilang araw na lang po na ating pong iintayin. Tayo po ay nasa panahon na ng eleksyon. So September 3 hanggang October 18, yan, campaign is prohibited. Hindi pa po pwedeng matapos ho ng paghahain ng COC, hindi pa maaaring ang mga kampanya mula September 3 hanggang October 18. So, kaya magbantayan po kayo. Sabi nga ni COMELEC Chairman George Garcia, magbantayan. At kung sino ang lumalabag, bukas ang tanggapan ng COMELEC para ihain ang reklamo laban sa lumabag sa mga patakaran. Ano po? At syempre, kasama ho dyan, kasama meron kayong mga ebidensya. Alright. So, October 19, ayan na. Sa October 19, ang simula ng kampanya hanggang 28. Meron po kayong 9 na araw, mga kandidato. 9 na araw na pangangampanya. Yan na ho ninyo ibuhos ang inyong pagkakataon, ang inyong oras sa pangangampanya. At asahan po ng ating mga kababayan, ng ating mga kabarangay. Ayan. Asahan ng ating mga kabarangay, yayanigin na kayo ng ingay. Yayanigin na tayo ng ingay ng mga pangangampanya. Bakit? Dahil mangangatok na ho sila. Hindi naman ho po pwedeng magbitbit pa ho sila ng mga banda rito, banda ron at banda dyan. Yun, labis-labis na ho yun sa pangangampanya. Yan, pinagpapawal. Yun yung mga yan. So, asahan nyo lang din, yan. Sila ay kakargahin ng inyong anak. Kakargahin, hahalikan. Pag kinarga at hinalikan, pagtalikod, maliligo ng alcohol. Oo, yan o. Yan yung mga pangkaraniwan po mangyayari. At parang piyesta sa ating barangay at tagtag tayo ng mga campaign poster. Campaign poster. Kahit daw may mga designated area na paglalagay ng campaign poster. Ngayon, pag nakita ang mukha mo daw sa kahit pa pribado, sa pribadong lugar, babaklasin ho yan ng COMELEC. Kung di man, pagsasabihan yung kandidato na nakapaskil doon, nakadikit ang pagmumuka, pagsasabihan siya na tanggalin nyo, kung hindi, baka makasuhan. Kaya mga kandidato, magbago na po tayo, baguhin na natin ang pamamaraan ng ating pangangampanya. Na lang ho tayo, pumarehas ho tayo. Pumarehas na ho tayo, huwag na ho tayong
Huwag na ho tayong manlamang. Sa kapwa nating kandidato. Sabi nga ho ninyo, iisa lang ang layo ninyo, manungkulan. Manungkulan sa barangay, serbisyo, publiko. Ayan, ang laging maririnig natin. May mga team yan. May mga team ha. Non-partisan po ang barangay NSK election. Kaya yung mga team na yan, baka kayo masilip. Na yaan baka isang partido. Mahirap na po, masilip. At pinagbabawal yata din ang grupo-grupo dyan. Mahigpit tong eleksyon ng pambarangay mahigpit ang eleksyon pambarangay. Limitado ang gastos. 3 piso. Yung 3 piso, wala namang mabibili na. Pero yun ang batas Kailangan na talagang sumunod. Sa mga batas na pinapatupad ng ating COMELEC. Yan, October 19 ang simula ng campaign at hanggang 28 po yan. At syempre, andyan, bawal din patapos ng campaign. Di kinabukasan na ho. Na ho yan, dispiras na. 29. 29 hanggang 30, yan. Liquor ban naman. Bawal ang alak. Bawal. Marami nang pinagbabawal. Kaya wag na ho kayong magtatangka pa magbenta yung mga nasa tindahan. Baka humirit kayo doon sa kandidato. Wala ho kaming panginom. Halimbawa, kapitan, wala na. Bus na ho. Yung kapitan naman na magpapasikat. Sige, sagot ko yan. Aling Petra, bigyan nyo. Aling Petra, bigyan nyo sila. Sagot ko yan. Yan yung mga pamamaraan Yan yung makikita natin sa panahon ho ng kampanya. At andyan din andyan yung mga programa. Maraming mga programang inilulunsad. May mga libre-libre ho dyan. Dyan. Sugod na ho tayo dyan, mga libre. Mga bigay-bigay. Sugod, barangay. Baka mawalan tayo. Hindi makaabot. Kaya maging alisto. Alisto. Yan. So, ang atin ho ay pinapakita lamang po natin, pinapaalala lang natin sa ating mga kababayan yung mga pangkaraniwan na nangyayari sa ating eleksyon, panahon ng eleksyon. Siyempre, sabi nga ho natin, ang ating boto ay mahalaga. Mahalaga. Isa man yan. Sapagkat yung boto mong isa, yaan ay diyan nagkakaroon ng tawag diyan, nagkakatalo. Kung hindi ka makakaungas ng isang boto, diyan nga nagkakatalo at marami nga nagkakatablahan
At nasisisi pa nga natin yung ating kamag-anak, kaibigan, na inaasahan nating boboto para sa atin, hindi bumoto. Ano? Meron kang katabla. Okay. Si Kapitan, may tabla sila ng kanyang katunggali. Diba? May mga ganyan, ya? Oh. Minsan, pag tabla talaga, yun ang iingatan ninyo kapag nagne-neck to neck na ang bilangan. Wala hong kukurap. Walang kukurap, walang matutulog sa bilangan. Kailangan dilatang mata. Alis tong mata. Huwag kang lilingon. Kasi, baka neck to neck ang bilangan, biglang magbago. Oo. Ay, diyan ho, nagkakaroon ng himala. Sa bilangan. Kakaroon ng himala. Ngayon, sana yung ating PCOS machine. PCOS machine, ano bang natin ngayon, no? Ano ba ang gagamitin sa ating eleksyon? Manual? Pero hindi, no? Ginagawa na ho yung mga balota, Hindi ho magiging manual, gagamitin pa rin ho yung machine. Yung PCOS machine natin. Ano po? Sa mga nakaraang eleksyon, sa mga experience ho natin, ang machine nagkakaroon ng kontrobersya, nagkaroon ng mga problema, mga malilit lang naman ho. Malilit naman. At sana itong election ho natin ay maging maganda para pagdating mo sa national election, yung mga ginamit natin sa election ay maging pulido na ho. Wala na ho maging problema. Po? Yan. Alright, sige. So, yan po yung mga paalala ho natin, sa darating na eleksyon. At Lunes. Lunes na po ang pagpapile. Yan. Saya niyan, Saya. Okay, sige. Tayo po ay dadako na po tayo sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa. At naririto na po ang ating mga ulo ng balita. Pamalaang Marcos hindi tumututol sa pagpapalabas ng treated wastewater ng Japan sa Pacific Ocean. Pangulong Marcos binira ng ilang mambabata sa pangakong 20 piso na kilo ng bigas. Mali kanyan kapatid. House Leader nanawagan sa mga rice traders na tigilan na ang kasakiman. Pagbebenta ng buffer stock na bigas sa Kadiwa Store, labag daw sa batas, ayon yan sa ilang mambabatas. Pagpapatupad ng mas mahigpit na patakaran para sa mga Filipino travelers, hinatikos ng CDO Sulon. NIA Deputy Administrator dumepensa sa akusasyong napabayaan na 500 irrigation project. Mga miyembro ng PhilHealth na tinamaan ng dengue at leptospirosis makakatanggap ng benepisyo.
Ombudsman, pinasasampahan ng kaso ang mga opisyal ng PSDBM na sangkot sa kontrobersya ng Parmali. Marina, nangako na isusulong ang mga hakbang sa pagpapabuti ng Philippine Maritime Sector. Let's get ready to rumble! Dole, tiniyak sa Kamara ang kapakanan ng mga manggagawa sa bansa. DOJ at BI pinamamadali ng Malacanang sa deportation ng nasa 200 dayuhan mula sa Pogo Raid. 160 milyong piso na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat ng BOC at Philippine Navy sa Tawi-Tawi. Mga Pilipinong nasawi sa Maui umabot na sa 6. Sa kabila ng tahasang pagtutol ng grupo ng mga mangingisda na pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya, ay hindi tumututol ang pahamalang Marcos sa pagtatapon ng Japan sa kanilang nuclear waste sa Pacific Ocean. Nabatid na magpapakawala ang Japan ng 1.3 na milyong metrikong tonelada ng treated radioactive na tubig sa Pacific Ocean mula sa nawasak nitong nuclear power plant na Fukushima Daiichi. Ayon sa DFA, patuloy din naman na tinitingnan ng Pilipinas ang isyong ito mula sa pananaw na science and fact-based at ang epekto nito sa katubigan sa rehiyon. Bilang isang coastal at archipelagic state, ang Pilipinas ay nagbibigay ng sukdulang prioridad sa pangangalaga at preserbasyon ng marine environment. Lumalabas sa isang ulat ng International Atomic Energy Agency ang mga plano ng Japan na ilabas ang advanced liquid processing system na treated water sa dagat ay magkakaroon ng kaunting radiological effect sa mga taon o sa mga tao at sa kapaligiran at naaayon sa mga nauugnay na international na pamantayan sa kaligtasan. DDZ-Double G! Binatikos ng ilang mambabata si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa napakong pangako na 20 pesos na presyo ng bigas. Ito'y matapos na aminin ng Department of Agriculture o DA na wala silang konkretong plano kung paano mangyayari ang pangakong 20 pesos kada kilo. Sa panayam kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, tahasan niyang sinabi na nalinlang ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siya ring DA Secretary ang maraming Pilipino sa inaasahang murang bigas. Ay kay Manuel, dapat na mas pinopondohan ng gobyerno ang mga equipment ng mga magsasaka, irigasyon sa mga palayan at iba pang bagay na makakatulong sa pagpapadami ng ani para mas dumami ang supply at bumaba ang presyo at hindi puro importasyon. Kung maaalala, naging bahagi pa ng unang sona ni Pangulong Marcos ang gawing 20 pesos kada kilo ng bigas na ayon kay Deputy Minority Leader Mujib Hataman, hindi ito napag-usapan sa DA at anya pa sa panahon ngayon ay mahirap abutin ang pangakong ito ng Presidente. DDZ-Double G! Panawagan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga rice traders na tigilan na ang kasakiman at tulungan ng Marcos administration para mapagaan ang kalayaan ng pamumuhay ng mga pamilyang Pilipino. Ito'y kasunod sa mga ulat na patuloy na nananamantala ang mga hoarders dahilan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Kahapon ay pinangunahan ni Speaker Romualdez ang pagsasagawa ng inspeksyon sa ilang malalaking rice warehouse sa Bulacan, kasama ang fact-finding mission ng Bureau of Customs. Sa nasabing inspeksyon, tumambad sa mga kongresista ang sako-sakong bigas
sa FS Rice Mill, sa Intercity Industrial Complex, sa balagtas na 3 buwan na umanong iniipit. Sinabi ni Romualdez na patunay lamang ito na may sapat na supply ng bigas, lalo na yung in-import mula sa ibang bansa. Subalit, tumaas na rin ang presyo. Ibinunyag din ni Speaker na maging ang mga locally produced na bigas ay hino-hold back din para mai-match ang presyo sa international pricing. Samantala, pinagbawalan muna ng BOC ang mga may-ari ng Great Harvest Rice Mill Warehouse sa San Pedro Warehouse at FS Rice Mill sa pagtanggap ng mga in-import na bigas hanggat hindi nila maipapakita ang kaukulang dokumento sa importasyon. DDZ-Double G! Nilinlang ng Department of Agriculture o DA ang publiko sa pagpapalabas na bumababa ang presyo ng bigas. Makarang ibenta ang ilang bahagi ng buffer stock ng bigas sa mga kadiwa store. Ito ang ibinulgar ni Raul Manuel, ang representante o representative ng Kabataan Party List kaugnay sa pagbebenta ng buffer rice sa mga kadiwa store. Dagdag pa ng kongresista, ang mga pondong bigay ay dapat makareserba para sa oras ng sakuna ay may supply na maibebenta sa mas murang halaga at hindi iaalok sa mga kadiwa center na palalabasing nagmura na ang bigas. Una rito, umamin ang DA na wala silang konkretong plano kung papaano maipapatupad ang pangakong 20 pesos kada kilo ng bigas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kalihim rin ng kagawaran ng agrikultura. DDZ-Double G! Binatikos ni Cagayan de Oro, 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang plano ng Interagency Council Against Trafficking o ICAT na magpatupad ng mas mahigpit na patakaran sa mga Pilipinong bumobiyahe sa abroad simula sa September 3. Ayon kay Rodriguez na dating nagsilbing bilang Immigration Commissioner, ang naturang hakbang ay labag sa right to travel at right to privacy ng mamamayan. Git ni Rodriguez, hindi makatuwiran na higpitan ng sobra at hingan pa ng samot-saring dokumento ang mga babiyahe na tiyak magpapahirap sa kanila. Babalapin ni Rodriguez, ang mas striktong patakaran ay maaaring magamit sa panggigipit, pag-aabuso at pangungurakot o pangingikil ng mga tiwaling tauhan at opisyal ng immigration at paliparan. Di ni Rodriguez, hindi makatuwiran na parusahan ang mga Filipino travelers para matupad ang layuning tugisin o agad malambat ang mga human traffickers. DDZ-Double G! Alright, tatanggap tayo ng buwan ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan, 100 milyong halaga ng irrigation project ng NIA, pinabayaan at hindi tinapos. DDZ-Double G! Patrol Report! Si Sara May Laureño ang magbabalita. Sige nga Sara, sa detalye. Kasamang Boyet, ibinulgar ni Senator Raffy Tulfo na 500 proyekto ng National Irrigation Administration ang may problema na tenga, inabandona, hindi tinapos at pinabayaan ng ahensya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, tinukoy ni Tulfo ang 10 sa 500 irrigation projects na ininspeksyon ng NIA Inspection and Assessment Team na mali ang pagkagawa o may problema sa proyekto. Kabilang sa mga binanggitang proyekto ni Tulfo ay ang Santa Josepa Pump Irrigation Project na aabot sa 119.247 million at ang Umayam River Irrigation Project na may pondong 258.142 million na iniuugnay kay NIA Deputy Administrator Cesar Sulay. Anya, ang Santa Josepa Pump Irrigation Project ay kumukolekta na ng pondo para sa maintenance kahit hindi pa tapos ang proyekto at posible rin umano na may double funding para sa ghost projects kung saan si Sulaik ang Regional Director ng Region 13 ng mga panahon na iyon. Samantala, ang Umayam River Irrigation Project ay mali at substandard din ang pagkakagawa at batay pa sa assessment and analysis ng NIA. Nang bumisita si Sulaik doon ay inutusan niya ang regional office
na wag nang ayusin ng kontraktor ang nasirang kanal. Ako si Sarah May Laureño nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Sarah May Laureño. Dumipensa si NIA Deputy Administrator Zizar Sulait na ibinulgar ni Senator Rapi Tulfo sa issue ng mapabayaang 500 irrigation project ng gobyerno. Katwiran ni Sulait, noong ipatupad ang mga proyekto noong 2019 ay nasa central office na siya ng ahensya. Kaya wala siyang alam sa mga ginawang irrigation project. Pero hirit naman ni Tulfo, kahit nasa central office na noon si Sulait, ay mayroon pa rin itong direct supervision sa implementasyon ng proyekto. Nagmatigas naman si Sulait sa pagsasabing hindi siya ang direktang nagpapatupad ng proyekto at ang ginawa niya ay nag-evaluate sa accomplishment ng regional directors. Kaya naman hindi rin siya sangkot sa mismong implementasyon ng mga proyekto. Dahil dito hinihingi ni Tulfo sa NIA ang listahan ng mga proyekto ng ahensya sa buong bansa para ito ay mapuntahan at masuri kung ano na ang status at tiniyak na may mapapanagot oras na mapatunayang napabayaan at hindi natapos. DZWG. Makakatanggap ng benefit packages o benepisyo ang membro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na tinamaan ng dengue at leptospirosis. Sa laging handa public briefing, sinabi ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Pargas, sa dengue cases, makakakuha ng 10,000 piso package ang isang membro para sa simpleng kaso ng dengue, habang 15 o 16,000 pesos naman sa severe o malubhang kaso ang taglay ng pasyente. Para naman sa kaso ng leptospirosis, pwedeng i-avail ng pasyente ang 11,000 piso na package rate. Dagdag pa ni Pargas, mayroon silang 10 o 100 milyong piso na benefit package para sa kaso ng dengue at 700 milyong piso naman para sa leptospirosis. DZWG. Pinakakasuhan na ng Office of the Ombudsman ang dating mga opisyal ng Department of Budget and Management o DBM at ng Procurement Services o PSDBM. Hinggil ito sa mga anomalyang pagbili ng gobyerno ng 4.16 billion piso na halaga ng RT-PCR kits sa kasama ang Parmali. Sa utos ng Ombudsman, nirekomenda ang pagsasampa ng 3 count ng GRAP labang kay dating PSDBM Chief Christopher Lau, Warren Leong, Paule Jasper de Guzman, pati na rin ang mga opisyal ng Parmali na sina Twinkle Dargani, Lincoln Ong, Justin Garado at Wang Chuyen. 1 count naman ng GRAP ang pinakakaso sa iba pang PSDBM opisyal na sina Christine Marie Suntay, Webster Laureniana, August Ilagan, Jason Mer Uwayan, at isa pang empleyado ng Parmali na si Grisel Grace Mago. Kung maaalala, naungkat ang naturang kontrobersya sa investigasyon ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Dick Gordon matapos malamang overpriced ang biniling mga COVID supplies ng gobyerno. DZWG. Nangako ang Maritime Industry Authority o Marina na isusulong ang ilang legislative agenda na mahalaga sa pagpapabuti ng maritime sector ng bansa. Sa katatapos na 3 araw na mid-year performance assessment and planning conference o MIPAC, nangako ang ahensya na isusulong ang amendment ng RA 9295 o ang Domestic Shipping Development Act of 2024 o 2004. Para naman sa 20 Congress, target nito na isulong ang National Legislation of Marine Pollution Convention at ang National Legislation on Hong Kong Convention.
Sinabi pa ng ahensya na bilang isang responsableng membro ng International Maritime Organization o IMO, layunin ng Philippine Marine Industry na pagtibayin ang Bunkering Convention o HNS Convention bukod sa iba pa. Hinahangad din ng Marina na gawing digital ang mga sistema at infrastruktura nito, makamit ang Silver o Gold Award mula sa Cyber Service Commission, Prime HRM at Silver Gold Trailblazer Award para sa Performance Governance System o PGS nito. DZWG. Tiniyak ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mababang kapulungan na may nakalatag na mga plano para sa kapakanan ng mga manggagawa sa bansa. Sinabi ito ni Labor Secretary Benvenido Laguesma sa pagdinig ng Committee of Appropriation sa 39.596 billion piso na panukalang 2024 budget ng DOLE at attached agencies nito. Ayon kay Laguesma, pangunahin sa mga plano na pahusayin ang kwalifikasyon at kakayahan ng mga naghahanap ng trabaho para agad silang ma-hire, paramihan ang employment opportunities at bigyan ng proteksyon ang mga manggagawa. Pinuna naman ng ilang mambabatas ang hindi sapat na 610 minimum wage salary at ang underemployment, lalo na sa mga tanggapan ng gobyerno. Bilang tugon ay tiniyak ni Laguesma na bukod sa intervention para sa pasahod ay kasama sa direksyon ng DOLE ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga manggagawa na makapag-negosyo. DZWG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Chinese national na tumakas sa detention facility sa Pasay City. Tinutugis ng mga otoridad. DZWG. Patrol Report. Si Rica Tumabang ang magbabalita. Sige nga't Rica, sa detalye. Tinutugis na ng mga otoridad ang isang Chinese national na tumakas mula sa lugar ng sinalakay na Pogo Hub na ginamit bilang detention facility para sa mga naaresto noong Agosto 1. Sinabi ni Department of Justice Assistant Secretary Jose Dominic F. Clavanopor na nakatakas ang Chinese national mula sa Revendel Global Support Incorporation sa Pasay City, kung saan siya nakakulong kasama ang 20 iba pang dayuhan. Aniya, bumuo na ang DOJ ng isang tracker team mula sa NBI at BI upang hanapin ang tumakas na Pogo employee. Ang nawawalang Chinese at ang 20 iba pang dayuhan ay nahaharap sa Pasay City Regional Trial Court Branch 111 ng mga kasong paglabag sa Section 28.1 ng Republic Act No. 8799, ang Securities Regulations Code. Nahaharap din sila sa DOJ sa reklamo para sa cybercrime-related fraud. Mula dito sa Muntinlupa City, Rica Tumabang para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Rica Tumabang. Inatasan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Immigration Commissioner Norman Tansingco. Bilisan ang deportation ng mahigit 200 foreign national na nahuli sa isang raid sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Hub sa Pasay City. Paliwanag ni Bersamin na siya rin pinuno ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na magsisimula na sa susunod na linggo ang deportasyon ng 231 dayuhang inaresto sa SA Rivendell Global Gaming Incorporated na sangkot umano sa iba't ibang anyo ng mga scam. Nagpalabas na rin ang PAOC ng memorandum na nag-uutos kay Anti-Money Laundering Council, Executive Director Matthew David, na i-freeze ang mga asset ng SA Rivendell, kabilang ang SKK building na lugar ng operasyon ng Pogo at lahat ng sasakyang matatagpuan sa paligid nito. Niulat din ng komisyon na naglabas ang Immigration Bureau ng commitment order
para sa 27 foreign national para ilipat sa Pasay City Jail habang 8 dayuhan ang ikukulong sa Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Una rito ang na-raid na Pogo Hub sa Pasay City ay pinaniniwala ang front para sa iba't ibang talamak na cybercrime activities. DZWG. Aabot sa 160 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat sa pinagsamang operasyon ng Bureau of Customs o BOC at Philippine Navy sa karagatan ng Tandubas, Tawi-Tawi. Sinabi ni BOC Commissioner Benvenido Rubio na nag-ugat ang operasyon sa ulat na kanilang natanggap tungkol sa isang motorbangka na magpapalusot ng sigarilyo sa pamamagitan ng southern backdoor ng bansa. Nasa 2,798 master cases na illegally imported branded cigarette na nagkakalaga ng 162 milyong piso. Sakay ng MV Inda Nudge ang naharang ng Philippine Navy sa Tawi-Tawi sa pamamagitan ng intelligence report mula sa Bureau of Customs Intelligence Group. Ang boundaries ng bansa sa Mindanao ay naging mahirap na lugar para sa mga security forces ng gobyerno dahil sa mga border na naging paboritong ruta ng mga smuggler at human trafficker. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa mga nadakip na suspect habang ang mga kontrabando ay nasa pag-iingat ng BOZ. DZWG. Umakyat na sa 6 na Pilipino ang nasawi sa Maui wildfire sa Lahaina, Hawaii. Matapos na madagdagan sa listahan ang 2 pang Pilipino na nasawi sa nasabing trahedya. Kinumpirma at kinilala ng Maui County ang mga nasawi na sina Salvador Coloma, 77 taong gulang, at Carlo Tobias, 54 na taong gulang. Ayon sa anak ng isa sa mga nasawi na si Rachel Tobias, nag-match ang DNA sample sa na-recover nilang katawan. Sa ngayon, patuloy pa rin pinaghahanap ang 8 membro na pamilya ni Salvador Coloma kasama ang kanyang asawa na si Lydia Coloma, mga kamag-anak na sina Joel Villegas, Adela Villegas, Junmar Quijano, Filimon Quijano, Luz Bernabe at Glenda Iabes. Sa ngayon, maabot na sa mahigit 1,100 katao ang naitalang nawawala sa Maui. DZWG. Alright, dyan po nagwawakas po ang ating po mga ulo at nagbabagang balita na nakalap po ng News Department ng DZWG Broadcasting Studio ngayong pong August 25. Araw po ng Friday, 2023. Yan, okay. So, tayo po ay babati po muna. Ayan, kung dami nating viewers. Ayan, at kanina pa ng mga nag-iintay. So, yan, ang aking apo, hindi nakakalimot, si Noni, nanonood. Oy, si Zara May, si Nerly, ayan, andyan din. Si Joy Tolen, hello po, DZWG. Linda Seya, hello Linda. Shout out po, more power to your online news. Ayan, si Linda. Salamat Linda, at share sa page na to, DZWG Broadcasting Studio. Ang aking apo din, ayan, nanonood. Si Danger. Good afternoon po, host Brother Boyet, at sa lahat ng viewers, God bless you all. God bless us all. Yeah. Si Sister Bing Giriba. Salamat po sa inyo pong panonood, at tayo po ay wala ng oras. Yan. At siyempre, ako rin po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanya pong walang sawa na pagsubaybay, pag-iingat po sa Balitang Pilipinas Worldwide at sa dito sa DZWG Broadcasting Studio. Salamat din po Lord sa inyo pong pagkakataong pinagkalaw po sa akin
para makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamagitan po ng pagbibigay at paghahatid ng balita, informasyon at serbisyo publiko. Lord, salamat sa tiwala pong ito. Sa ngalan po ng aming News Director, June Hariol, sa technical side, G. Laureño, at John Paul Vistora. Ayan. Ako naman po si Boy Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya po. Sa Martes na po tayo, magkapanooran at magkita. Ayan. Martes po ng alas 11 hanggang alas 12 sa balita, sa Barangay in Action. Aha. Ano Martes? Lunes? Wala naman nung holiday ho sa broadcast eh. O, sa broadcast industry, wala ho. Lunes ho. Lunes ho tayo magkita. Yan. Araw ng Lunes eh, ano na ho yan? 28. Oho, filing ho ng candidacy ng mga tatakbo sa barangay Kagawad, barangay captain, SK chairman, at SK Kagawad. Ano ha? Alright? So, happy long weekend. Magandang gabi po sa inyong lahat. Diyos mabalo sa inyong gabos. Ang DCGG, inyo ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWD is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.